Hi guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. San sulok ng mundo man kayo naroroon mga kababayan, sana okay kayong lahat. At sa araw na ito ay pag-usapan natin ang mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas at sa darating na halalan sa May 12, 2025. So, bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, maraming mga nangyayari ngayon guys at mga usapin patungkol sa politika, lalong-lalo na etong nabalitang kasama si Vice President Sara Duterte sa ICC, kasama ni Bato, kasama ni Bongo at iba pa na mga pulis yata, mga kapulisan, no, yung na ano diyan sa war on drugs, no. So, ang nasa posisyon ngayon or na serbisyo pa ay si Vice President Sara, si Bongo at si Bato. Hindi lang natin yung iba kasi yung mga pulis, wala na 'yon, no? Wala na 'yon yung mga ibang involved na mga mataas na posisyon ng mga pulis, retired na 'yon, no? So ngayon, pag-usapan din natin itong pag-ikot o pagbisita, pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa mga lugar, mga probinsya sa bansang Pilipinas para mangampanya sa lokal at sa nasyonal. Okay. So unahin natin etong nabalita na kasama si Vice President Sara Duterte na ipakulong o katulad siguro gawin sa kanila, katulad sa ginawa kay Tatay Digong, kidnapin din sila, ganon. Pero si Bongo at si Bato, mga senador yan, meron yan silang yung immunity, hindi yan sila pwede galawin, kahit sino hindi yan sila pwede galawin. Lalong-lalo na pag nasa Senado sila at may mga hearing ganon, hindi sila pwedeng galawin dyan or dakpin. So si Bato at si Bongo, pwede sila tumira dyan sa Senado. Diyan kayo muna sa Senado, Bato. Pero sabi nga ni Bato, ready naman si Bato, ready na siya na pupunta sa dahig, no? Kasi daw mag-asikaso doon kay Tatay Digong. Ang tanong, pwede ba sila mag-isa sa isang kwan lang, isang bahay o isang kwarto, ganon? Siguro magkaiba-iba naman yung kanilang silid, pero pag panahon siguro yung pwede naman sila magkita-kita, no? Pwede nga sila maglakad-lakad dyan sa mga nila dyan, sa mga garden nila siguro. Kasi si Tatay Digong nga palakad-lakarin doon. So si Vice President Sara Duterte, hindi din yan basta-bastang magalaw. Kasi vice presidente yan Nasa pa yan? Nasa gobyerno pa yan. Vice presidente yan, hindi ang basta-bastang magalaw.
Kahit si Bongbong Marcos, kahit si Bongbong Marcos, hindi pa yan basta-bastang magalaw ngayon. Kasi, nasa power pa siya. Presidente pa siya. Katulad ni Putin, katulad ng yung sa Israel, si Donald Trump, at saka si Donald Trump yung sa Amerika. Yang mga yan, hindi ang pwede galawin ng ICC. At isa pa, hindi na sila membro ng ICC, yung mga bansa na yan. Ang Pilipinas, hindi na rin membro ng ICC. Wala nang jurisdiction, no? Yung ICC na yan sa Pilipinas, kasi nga, hindi na tayo membro, kumalas na. Okay. Kung matapos na si Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte at si Bongo, si Bato, matapos na yung kanilang pagkasenador, si Inday Sara matapos na sa pagka-vice presidente, si Bongbong Marcos matapos na sa kanyang pagkapangulo, saka pa yan sila pwede dakpin ng ICC kung mag-cooperate yung bagong presidente. Nakuha nyo? Noong panahon ni Tatay Digong, hindi siya talaga makuha-kuha yan ng ICC. Kasi nga, isa pa presidente pa siya. At ngahit ngayon na hindi na siya pangulo. At tingnan nga ninyo, after 3 years pa, almost 3 years, saka pa siya natala sa dahig. Kasi nga, kinagkalulo siya o sinurinder siya ng presidente o yung gobyerno natin mismo ang nagbigay sa kanya doon sa ICC. Kung hindi lang yan nag-cooperate ang gobyerno ni Marcos, hindi yan madala si Digong sa dahig. Walang magawa yung ICC na yan kung hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas o kahit anong bansa. Hindi magalaw yung ating kababayan. Kung maalala ninyo ang mga OFW, na meron ng mga nakabinbin na mga yung hatol na bibitayin. Naghahanap pa nga ang gobyerno ng Pilipinas ng paraan para hindi mabitay o hindi mamatay yung ating mga kababayan. Yung iba, pinapauwi. Nagbabayad tayo ng blood money sa mga biktima para hindi lang mamatay yung ating kababayan na mga Pilipino dito sa ibang bansa. Pero bakit yung ating dating Pangulo, dating Pangulo, hindi yan basta-basta, magaling na presidente yan, maraming nagawa. At yung war on drugs nila, ginawa nila yan hindi pala sa sarili nila, hindi para yaumaman sila, hindi para na magiging bilyonaryo sila. Ginawa nila yun para ma-save ang buhay ng ating mga kabataan, kahit yung mga matatanda na. Ang dami dyan na may mga asawa na nga nagdudroga pa. Yung iba mag-asawa mismo nagdudroga. Ano ang resulta niyan? Pati mga anak magdudroga na rin. Di ba? Ano ang mangyayari sa pamilya? Kung puro bangag,
puro lutang. Tapos, magiging leader pa ng bansa natin. Kaya yung bansa natin, hindi nag-i-improve. Ha? Bayad tayo ng bayad ng tax. Ang dami nating pera. Pero yung bansa natin, huling-huli na. Diba? Walang improvement. Dito sa bansang Saudi, bakit mayaman sila dito? Kahit disyerto dito. Dito talaga sila yumaman sa build. Build. Dito talaga sila yumaman. Build doon, build dito. Kung saan kahit saan ka lumingon, merong mga bagong gawa, pinagawa ng mga building. At dito, kung mayroong tinayo dyan na tindahan ng cellphone, Samsung, example, Samsung, ilang mga brand ng Samsung, dyan lahat, Samsung yan. Ganon. Tabi-tabi. Ibang-ibang brand. Huawei. Ano yan sila dyan? Linya. Yung mga magninegosyo ng cellphone. Lahat ng brand nandyan sa isang lugar. Kung sino yung gusto pa magnegosyo ng mga ganyan, bigyan pa ng ano dyan, espasyo para makapatayo ng tindahan. Ganon dito. Kung merong magtayo dyan ng McDonald's, tabihan yan ng KFC, tabihan ng Burger King, o ano-ano pang mga ganon sila dito. Build. Dito sila yumaman talaga sa paggawa ng kung ano-anong mga building, mga hotel. Yung dito, hotel, mga pharmacy. Yun talaga guys dito. Kasi dito, walang walang tanim. Wala mang mga mais or saging or ano dito, wala, prutas. Puro yan galing sa ibang bansa. Puro yan export sila dito. Pero, ang nagaganda dito, kasi yung gas nila, mayaman naman sila sa gas. Yan ang isa sa nakapayaman sa kanila, yung kanilang gas. Kaya mura lang ang gas nila dito. 95 centavos. Hindi pa umabot ng 1 real. 95 lang. Ganon, kamura. So, yun guys, no? Ang ating vice presidente, pinaplanuhan na daw yan na ipadala, kumbaga, katulad sa nangyari sa tatay niya siguro, ipano yan sa dahig. Hindi nila basta-basta yan si Inday Sara. Hindi nila basta-basta magalaw yan. Hindi basta-basta. Kasi, vice president pa siya. Vice president pa siya. Hindi nila basta-basta makuha yan. At saka maraming nagbabantay dyan. At kung galawin man nila si Inday Sara, dyan na talaga magkakagulo. Magkakagulo talaga guys. Pag si Inday Sara na ang galawin nila. Ngayon, nung kay Tatay Digong, nagpigil ang mga tao. Kasi sabi ni Tatay Digong, relax lang kayo. Pero, pag dagdagan pa ni Marcos yung kanyang kasalanan, kasi uubusin nila talaga ang mga Duterte. Uubusin nila yan. Kasi ang mga Duterte talaga ang tinik sa kanilang mga ambisyon. Tinik sa kanilang mga ambisyon na magiging mananatili sa kapangyarihan. Kaya gusto nilang gurgurin lahat ng mga lahi ng mga Duterte na nasa politika.
Ganon sila kadesperado. Kasi nga, hindi sila mananalo pag idaan sa boto. Kasi malakas Malakas ang dating ng mga Duterte sa sambayan ng Pilipino. Katulad ngayon, nag-ikot na si Inday Sara. Kung nakita ninyo yung kanyang speech sa Maynila, sa District 2 at saka sa District 6, di ba? Tatlong distrito yung pinuntahan niya. District 2, District 3, at saka District 6. Yun. Kasi yung una, yung sa mataba yung nawawala na ang lieg, yung distrito niya yun. Tapos, sunod yung distrito ni Chua. Dayon, yung distrito ni Abante. Okay. Nakita ko lahat yung ano niya doon. Inabangan ko talaga yon, yung kanyang pagbisita diyan sa Maynila. No? Pag-araw umiikot siya. No, umiikot siya sa mga lokal. No? Meron siyang sinamahan sa Quezon City. Tapos kahapon sa Cebu, no? Umikot siya doon sa Mandawi, sa Lapu-Lapu. Kanina, nandoon pa rin siya sa Cebu. Kasi meron ding ang doon ang PDP, ang kay Pastor Kibuloy. Meron din kaninang doon sa Cebu. So, ang nangyari, yung mga kandidato hindi rumisbak. Hindi sila sumagot ng yung katulad doon sa mga ginawa nila doon sa Kongreso. Pero itong anak ni Abante, ito yung rumisbak kay Inday Sara, no? Na galit. Sa bagay, hindi natin masisisi, anak yun no? At saka si Inday Sara hindi pumapatol sa mga anak. At sa mga apo, hindi yan siya pumapatol dyan. Kung sino yung gumawa sa kanya ng masama, kung sino yung nag-ano talaga sa kanya, yun talaga yung nire-resbakan niya. Hindi niya sinasali yung anak o apo, no? Hindi niya pinapatulan yan. Kung sino talaga yung nag-ano sa kanya, nagbalahura sa kanya, yun din ang anuhin niya. Balahurain. Ug sa Bisaya pa, maunay iyang baslan. Di ba? Sa pamilya kasi nila Tatay Digong, sa ngayon, no? Si Basti matapang, yes. Si Pulong, matapang din yon. Pero si Pulong mayroong pagka tahimik na tao, no? Kung minsan mo lang makikita, minsan mo marinig, no, na nagsasalita. Mas pa si Basti nga madaldal, no? Ang talaga sa kanila, si Inday Sara, no? Kahit si Tatay Digong, kasi na mayor yan, si Inday, nagiging vice niya yung tatay niya, no? Ganon lang yan sila si Tatay Mayor, tapos si Inday. Hindi ko lang kung na vice mayor si Inday, parang wala siguro siya na vice mayor. Mayor siya, tapos tatay niya vice, no? Ganon. Si Basti, yon ang vice. Nagiging vice mayor ni Inday. Nung nag-vice president na si Inday, si Basti na ang naging mayor, no? So,
Iba ito si Vice President Inday Sara. Iba ang ano nito. Pagalit ito, nanununtok ito, no? Binugbog nga niya yung sheriff eh. Dahil doon sa yung ano sa ano yung lipatan ng mga tao na ano, yung mga lupa ba. Ngayon, na nasa nasyonal na siya, magiging marami siyang nagiging kaaway. No? Maraming mga mag-criticize, siyempre. Sabi nga ng isang sa isang tumatakbong politiko, sabi doon sa comment, huwag ka nang pumasok sa politika. Kasi yung politika, anuhin talaga yan, pati buhay mo, kalkalin. Lahat. No? So, ganun sa politics. Ito si Inday, sanay na ito sa style ng politics ba. Kasi galing talaga sila sa pamilya ng politiko. Mula sa lolo nila, yung tatay ni Tatay Digong, politiko man yun. Hanggang kay Tatay Digong, hanggang sa kanya, hanggang sa mga kapatid niya, hanggang sa mga pamangkin. Ngayon, tumatakbong mga congressman, merong councilor, yung mga ganyan. So, ganon guys, no? Ang sistema. So ngayon, etong mga congressman na yung sa Quadcom, yung nagpatawag sa kanya sa Quadcom patungkol dyan sa confidential fund, na siya lang ang patawag, marami naman na mayroong confidential fund. Yan si speaker, meron ng confidential fund yan. Yung presidente, mas malaki nga ang confidential fund yan, bilyon-bilyon. Tinanong ba nila kung saan yung bilyon ni Bongbong Marcos napunta? 400 na mga agencies merong confidential funds. Bakit kay Vice President lang ang kanilang question? Bakit yung iba hindi? Di ba? Sobrang halata na tinatarget talaga nila si Inday Sara. So ngayon, yan si Inday, hindi yan aatras. Kahit babae yan. Hamakin mo ang mga kalaban niya ng mga politiko. Puro mga banggiitan ng mga politiko. Yung mga sa Bisaya pa karaang damang na. Mga karaang damang. Mga bitiranong mga politiko na yan, pabalik-balik na lang yan dyan sa Tapos, yung mga congressman, di ba? Hindi naman natin minaliit ang congressman. Pero, binoto lang yan ng kanilang distrito. Ilan ba ang boto ng congressman sa distrito? Ilan ba ang mga botante dyan sa isang distrito? 300,000? 200,000? Tapos i-impeach nila ang binoto ng 32 million? Hindi ba nakakahiya yun? Binoto ng 30 million ang magpa-impeach yung congresswoman na child abuser na tumakbo pa ngayon na senador. Di ba? Ang problema kasi sa administrasyon ni Marcos, nakipag-cooperate sila or
alyansa sila sa mga NPA, sa komunista. Yun ang mahirap doon. Tingnan ninyo sa panahon ni Digong. Di ba nagrarally sila? Yung mga komunista? Yung Gabriela, o ano-ano pa yon, nagsusunog pa yan sila. Ngayon, meron pa ba? Babalik na naman yan sila mag-rally pag si Inday Sara ng presidente. Tingnan mo, nandyan na naman yan sila sa lansangan. Ngayon wala, tahimik sila. Sino ang nagrarally ngayon? Mga maisog. Kasi yun ang ngayon, oposisyon. Yun ang mga nagrarally. Ginigipit pa. Kung hindi lang nila sinubukan galawin yung institusyon na baguhin, wala man, hindi man sana yan mag-rally, hindi man sana yan yung maisog na yan. Kaso lang, sinubukan nilang galawin yung institusyon. Gusto nilang baguhin. Pati nga si Amy Marcos, ayaw ni Amy. Sabi nga ni Inday Sara, pumunta sila doon ni Amy. Kasi nalaman nga ni Inday Sara na meron silang plano na baguhin. Merong baguhin dyan sa institusyon. Di ni Amy Marcos na hindi pwede galawin yan. Kasi pag galawin mo yung isa, ang maapektuhan lahat. Di ba? Yun na yun yung PI. Yung People's Initiative na binabayaran. Yan, na hearing nga yun eh. Di ba? So hindi hindi success yung na yun. So ngayon, hanap sila ng ibang mga paraan. Kaya ang paraan nila, si Digong i-ICC. Kasi si Digong ang hadlang sa kanilang mga ambisyon na magiging hari sa Pilipinas. Gusto na kasi nilang angkinin ang Pilipinas. Magiging sila na ang may-ari ng Pilipinas. Sila na ang mag-control sa Pilipinas. Payag kayo dun? Payag kayo sa mga politikong ganyan? Hindi marunong lumaban ng patas? Yung mga kalaban, gurgurin? Lalo na sa tingin nila hindi sila manalo. Gurgurin nila. Ganun style nila. So tandaan ninyo, mas powerful ang taong bayan. Mahiya-hiya naman kayo. Wala kayo dyan sa posisyon ninyo kung hindi kayo binoto. Kaya mga kababayan, ngayong 12 ng Mayo, ipakita ninyo ang hagupit ng inyong boto. Mag-black voting kayo dyan sa Pinas. Huwag ninyong papasukin yung alyansa. Meron akong nakitang survey ng DCRH. Push ang araw na yan. Si Camille at si Bintulpo nasa 11-12. 11-12. Si Camille 11, si Bintulpo nasa 12. Number 1 si Bungo, number 2 si Bato. Number 3 si Marcoleta. Si Jimmy Bundok. Number 5 si Manny Pacquiao. Number 6 si Erwin Tulfo. Si Lambino, pasok na si Lambino. My goodness.
yung ano na yun, ng survey na yun, noong March pa yun, last month. Ngayon, meron pa tayong abangan na survey bago mag-eleksyon. Oh. O sana meron ding ilabas ang publikos na survey. Pero sa Mindanao, klaro, sa Mindanao, kaya nga ngayon guys, ang priority ngayon ng PDP Laban na kanilang mga karaban at saka yung rally ay sa Luzon. Sa Luzon sila nag-focus. Kasi yung Mindanao, Mindanao sa kanila na yan. Visayas, Duterte din yan. Okay? Duterte din yan. Kahit magbigay pa sila, kahit ilibre pa nila yung bigas dyan sa Visayas, sa Cebu, hindi pa rin nila makukuha ang Duterte supporters dyan. Lalo na ngayon na si Sara, nag-ikot na dyan sa Cebu, nag-ikot sa Maynila. Di ba? Ang sabi niya kanina, meron na siyang schedule sa meeting di Avance ng PDP Laban sa Maynila. Siguro dyan yan sa kasama nila Isko. Di lang natin alam, baka magsama yung grupo ni Isko at ang grupo ng PDP Laban sa meeting di Avance. Di lang natin alam, or mag-meeting di Avance separate ang team ni Isko. No? Di lang natin alam. Di natin alam ba magsanib puwersa sila, no? At nakita ko guys, baka sa 2028 matuloy na yung magpartner si Isko at saka si Sara. Sigurado yan. Kasi guys, alam nyo, sa politika, hindi pwede na ang presidente galing Mindanao, ang vice presidente galing Mindanao. Kailangan i-balance. Kung ang presidente ay galing Mindanao, dapat ang vice president galing sa Luzon or galing sa Bicol. Ganon. Kasi nung 2016, ang presidente galing Mindanao, ang vice president galing Bicol, si Leni Robredo, di ba? Ngayon naman, ang presidente galing sa lugar ni sa lugar ni Ilocos, lugar ni Marcos. Si Marcos galing Ilocos. Ang vice naman galing Mindanao. Okay. Kung ngayon 2028 ang presidente galing Mindanao again, ang vice president ay kailangan galing Maynila. So dyan guys, magkatuluyan na talaga ang Sara Isko. Kasi noong 2022, Isko Sara sana yun eh. Isko Sara sana yun. Pero galing wala, mahina ang ating Isko dahil sobrang lakas talaga ng Uniteam. Kaya wala. Pero pag mag-Sara Isko sa 2028, Sara ang presidente, Isko Moreno ang vice, patok ang ating presidente at ang vice presidente, maganda at saka gwapo at parehong matalino. At saka sa tingin ko, hindi naman ito si Isko, hindi ito magiging toxic, hindi magiging Robredo, no? Iba naman to si Isko. So, ang style nga ni Isko sa kanyang pamumuno dyan sa Maynila, style digong eh. Tingnan mo ngayon. Sabi niya, kayo mga adik, maghanda na kayo at lumayas na kayo dito. Kasi babalik ako. At pag ako'y babalik, nako. Diba? So, abangan natin guys. Kasi 2026
malapit na yan. Kasi 2027, mag-file na yan sila ng candidacy. At mas maaga ang filing ng candidacy ngayon, next election. I think July. July. Kasi ngayon, October sila nag-file eh. Sabi ng Comelec, sa next election, mas agahan nila ang filing. So, 2027, July, diyan na mag-ano na yan. So, sa 2026, malalaman na talaga natin kung sino ang mga tatakbo, presidente at saka vice president. Yan ang kakaabang-abang. Pero, tapusin muna natin yung problema ngayong Mayo, pagka Hunyo, pagka July. Yan, abangan natin yung grabing ano yung buwan na yan, guys. Kasi yun yung time ng impeachment ni Vice President Sara. Excited. So, hanggang dito na lang, guys, yung ating mga pinag-usapan ngayon. At abangan natin, malapit ng eleksyon talaga, ilang araw na lang eleksyon na. My goodness, no? So, abangan natin at ipagdasal natin ang ating mga politiko at ang ating mga leader at ang ating bansang Pilipinas, no? Na sana ang mananalong mga leader, yung leader, hindi yung mga politiko, no? Kasi pag politiko, guys, mangurakot yan, mga magnakaw yan. Pero pag leader ang ating iboto, sigurado yan, magiging matiwasay at magiging maayos yung ating bansa. At merong tayong magandang future, yung ating mga kabataan at ang ating mga apo. Maraming salamat and God bless you all.